Aming amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan sa hapon na ito. Salamat po sa panibagong pagkakataon na kami ay muling magtipon-tipon upang magsama-samang manalangin, magpuri, at magbigay lakas sa isa't isa sa pamamagitan ng iyong salita. Panginoon, sa oras na ito, inilalapit po namin sa inyo ang aming layunin. Ang manalangin para sa mga kapatid naming may karamdaman at ang mga naghihingalo. Kayo po, ang Diyos na nagpapagaling, Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng paghihirap, at Diyos na hindi kailanman nagpabaya sa iyong mga anak. Ipuin niyo po sila, Panginoon. Ipadama niyo po sa kanila ang iyong kapayapaan at kagalingan. Sa mga naghihingalo, O Diyos, naway madama nila ang iyong presensya at kapatawaran. Huwag po silang mawalan ng pag-asa, kundi mapuno ng pananampalataya at katiyakang may buhay na walang hanggan kay Jesucristo. Sa mga pamilya ng mga may karamdaman at naghihingalo, bigyan niyo po sila ng lakas ng loob, ng kapayapaan sa puso at patuloy na pag-asa. Alisin niyo ang takot at palitan ng pagtitiwala sa inyo. Ganon din po, Panginoon, ang aming mga tagapagsalita, na ikaw po ang magbigay ng inspirasyon sa kanilang mga salita upang ito'y maging kalakasan at gabay sa bawat makikinig. At sa bawat manonood at tagapakinig ngayong hapon, buksan niyo po ang aming puso't isipan. Naway hindi lang kami makinig, kundi maging aktibong bahagi ng pananalangin at pagkilos para sa aming mga kapatid na nangangailangan. Salamat, Panginoon, sa inyong presensya sa aming kalagitnaan. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Pinagpalang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay Huwebes, February 5, 2026. Kumusta po kayong lahat? Warmest greetings from the Global Conquest Prayer Ministry, Episode 17. Mula kay Marcos, chapter 11, verse 24. Kaya sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa pananalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo. The Global Conquest Prayer Ministry, or abbreviated GCPM, is an online prayer ministry serving people who are battling with sickness or illnesses and in need of healing and prayer intercession. This is a non-sectarian online platform where we share Jesus Christ to all men, regardless of their religion and belief. We gather prayer requests of our listeners and members of the community and bring their petitions to the Lord Almighty during the live broadcast held every Thursday afternoon from 3 p.m. to 4 p.m. This intentional ministry is sponsored and produced by our companies, Intermarine Express Lines Incorporated and EAM Customs Brokerage. Sinimulan namin ang ministry na ito last August 2025 and it is slowly increasing members and viewers as the days go by. The Global Conquest Prayer Ministry is live streamed every Thursdays from 3 p.m. to 4 p.m. via Facebook group page Global Conquest Prayer Ministry. And after the live stream is down, we download it to YouTube. We are active also in different social media platforms like our Facebook, the Global Conquest Prayer Ministry, the YouTube Global Conquest Prayer Ministry, and the active messenger chat groups. Global Conquest Prayer Ministry and Global Conquest Prayer Ministers. We believe that unwavering faith in Jesus Christ as the greatest healer and the power of prayer with deep faith in God can bring miraculous healing. Day by day, we see in front of our eyes how mighty is our God as we hear healing testimonies and they are healed. These people start to grow a deeper relationship with God. Napakaraming mga pangako ng Diyos sa banal na kasulatan na nagpapatunay na siya ang pinakadakilang manggagamot. Ay lumapit tayo sa Diyos na may pananampalataya dahil alam natin
ibibigay niya anumang hingin natin kung ito'y naayon sa kanyang kalooban. Ang batayan ng pagdarasal ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat isinasabuhay natin ang mga tagubilin sa Biblia. Magbabanggit po ako ng konting verses about God's promises of healing. Sa Jeremias chapter 30 verse 17, it says, "Ibabalik ko ang kalusugan mo at pagagalingin ko ang iyong mga sugat." Sa Awit chapter 147 verse 3, "Iyong mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat, agad-agad tatapalan." At mula sa Awit chapter 103 verse 3 and 4, "Ang lahat kong kasalanan ay siya ang nagpapatawad at anumang sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan ako ay nililigtas at ipinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag." Kaya manalig lang tayo sa Diyos na buhay at tanging pag-asa sa gitna ng may iba't ibang karamdaman na suliranin sa ating pamilya, kapaligiran, sa bayan, gobyerno at sa buong mundo. Nagpapasalamat po din ako sa buhay ng bawat isa ngayong hapon na aming mga tagapakinig. Patuloy natin makakasama ngayong hapon si Reverend Dionisio Padel, nating tagapagturo at ang tagapagsalita, at ang aming technical assistant si Miss Ruth Baron at ang iyong lingkod. Ito ay makukumpleto sa masisigasig at mainit na pagtangkilik po ninyo tuwing Huwebes ng hapon sa aming live broadcast. Mag-invite pa po tayo sa ating mga kaibigan na makakasama natin sa community of believers. Sa mga iba't ibang pagsubok sa sanlibutan ngayon, malaking tulong nakasali po tayo ng isang grupo na magpapalakas sa ating pangailangang spiritual. Sa pagbibigay natin ng kasiyahan sa kapwa, ay nagbibigay din ng papuri at kaluwalhatian sa ating Diyos. Itong presentasyon na ito ay pinakamataas na pagpapahayag ng pananampalataya sa kabutihan ng Diyos at sa kanyang plano at mga layunin. Tayo po ay manalangin. Lord God, please override all our preparations this afternoon. Please guide our sounds and our speaker, Dionisio Padel, as he will share to us thy word. And may your Holy Spirit be upon us, and may our prayers reach your holy throne of grace. Amen. The King is exalted on high. I will praise him. He is exalted forever, exalted, and I will praise his name. He is the Lord, forever his truth shall reign. Exalted, the King is exalted on high. I will praise him. He is exalted forever, exalted, and I will praise his name. He is the Lord, forever his truth shall reign. Heaven and earth rejoice in his holy name.
Magandang hapon muli at sa ating lahat, ano? So, ito muli ang ating pananalangin, gawain upang panalangin tayo sa ating mga kaibigan, kakilala, mga nagpapadala ng message upang sila ay maitaas natin sa ating Panginoon. Pero gaya po ng ating ginagawa, ay tayo po ay nagbabasa muna ng salita ng Panginoon. Kaya po bago po tayo manalangin ay meron tayong babasahing salita ng Panginoon. Kagaya po ng mga palagi kong sinasabi, ang gawin po ninyo, pwede nyo po itong pwede po kayong mag-like, pwede po kayong mag-share sa inyong mga friends. I-send nyo po ito sa mga kaibigan nyo nang sa ganun sila din ay makapanood sa ating ginagawang ito. At the same time, baka meron sila mga prayer request maipaabot sa atin nang sa ganun maisama natin sa ating panalangin. Pagkat ang Diyos po natin ay naghihintay lang na ilapit natin sa Kanya ang anumang ating mga suliranin. So, babasahin ko po yung maikliho nating pagbubulayan ngayon. Ito po ay nasa awit o Psalms 34 verse 17 to 18. Ganito pong sinasabi niya sa wikang Tagalog. Ang dinirinig, agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. So ito po yung sinasabi dito ni Haring David, agad dinirinig daing ng matuwid, kapag tayo po ay lumalakad sa kalooban ng Panginoon, ang daing ho natin agad dinirinig ng Diyos at iniligtas agad tayo sa panganib. Yan ang wika niya. At ang sabi pa niya, tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. So ito ho ay nangyayari kapag tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Nagtitiwala sa ating Panginoon. Alam niyo po, wala tayong makikita sa aklat ng awit sa mga sinulat ni David, especially dito sa chapter na ito, na yung taong nagtitiwala sa Diyos, nananampalataya o masunurin sa ating Panginoon ay exempted o hindi siya kasama o makakaranas ng problema, gulo o dili kaya ay pagkaabala o kapahamakan. Wala akong sinasabi si David na gano'n. Kaya ikaw ay mananampalataya o matapat, talaga pong makakaranas ka ng mga suliranin. At ito nga si Haring David. Ito nga ang kanyang sinasabi. Ang sabi ho ng awit 34 verse 4, ang aking dalangin dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Iyon ang sinasabi at karanasan ni David. Kapag siya ay mananalangin, dinidinig ng Diyos. Iyon ang maganda. Kapag tayo, kahit na meron tayong mga suliranin, pag tayo po ay lalapit sa Diyos, didinggin ng Panginoon. At yung ating takot, iyan ho ay inaalis ng Panginoon. Ang sabi rin sa awit 34 verse 6, tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Kapag tumawag tayo sa Diyos, wala tayong pag-asa. Yung nandun tayo sa isang kalalagayan, alam nyo, ililigtas tayo ng Diyos sa hirap at dusa. Ang kailangan lang natin ay tumawag tayo sa Diyos. Ganun din ang sinasabi ng verse 17, awit 34, agad dinirinig daing ng matuwid, iniligtas sila sa mga panganib. Kapag tayo po ay lumalakad sa kalooban ng Diyos, lumalakad tayo ayon sa kanyang mga salita. Alam niyo po, kapag dumaing agad tayo, andyan ang pagliligtas ng Panginoon. At sila ay ililigtas sa panganib. Ganon din yung sinasabi sa verse 19, ang taong matuwid, masuliranin man sa tulong ni Yahweh,
agad maiibsan. Ano? Yung tao daw po na matuwid o lumalakad sa kautos ng Panginoon, gaano mang karami ang kanyang suliranin, sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. Di ba ang ganda noon? Parang sa atin panahon ngayon, dami nating kinakaharap na suliranin. Ano po? Ang dami nating kinakaharap na suliranin. Ang gawin natin, magpatuloy tayong lumakad, sumunod sa kalooban ng Diyos, at tinitiyak sa atin ng Panginoon, ililigtas tayo sa panganib. Sa verse 19, ang taong matuwid ay tutulungan ni Yahweh. Tutulungan ni Yahweh. Ang Diyos ay nangangako kapag tayo ay magtitiwala at tatawag sa Kanya, agad titingnan niya tayo sa ating sitwasyon at kalalagayan. No? Kapag tayo daw po ay nagtitiwala at tumatawag, nangangako ang Diyos na titingnan niya agad yung sitwasyon. Ano? Ang napakabuti ng Panginoon. Ano? Kung meron tayong sitwasyon na hindi mainam, ang pangako ng Diyos, tumawag ka at magtiwala ka, agad titingnan. Ano? Parang nag-doorbell tayo. No? Sa amin may nagdo-doorbell ang ginagawa ko, sisilipin ko agad. Ganon. Pag tumawag tayo ng Panginoon sa Diyos, pag nagtiwala tayo sa Diyos, agad titingnan ng Diyos yung sitwasyon. Yung sitwasyon natin, yung kalalagayan. At kung tayo man ay nasa kalalagayang mapapahamak, ito ay gagawin niyang blessing. Ita-translate ng Panginoon. Ito maganda. Kung tayo man ay nasa kapahamakan, nasa kalalagayang kapahamakan, kapag tayo ay nagtiwala kay Lord, gagawin niya itong blessing at tayo ay magiging daluyan pa ng pagpapala. Kapag tayo daw ay tumawag sa Panginoon at lumalakad tayo ayon sa kalooban ng Panginoon, didinggin tayo ng Panginoon. Yung mga suliranin gagawing blessing, at pag pinagpala tayo, tayo din ay pagpapalain upang ang iba ay mapagpala sa pamamagitan ng ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya ang sabi ng awit 28 verse 7, si Yahweh ang aking tagapagsanggalang, aking kalakasan. Kaya naman ako ang pagtitiwala sa Kanya lamang. Nagagalak ako sa Kanyang ginagawang pagtulong sa akin. Kaya naman ako ay laging aawit, siya ay pupurihan. Kaya nga, ang nangyayari po sa atin kapag tayo po ay nakaka-experience ng kabutihan ng Diyos dahil palagi tayong lumalakad ayon sa Kanyang kalooban, ang nangyayari po sa atin, hindi mapigil na tayo ay umawit, magpasalamat dahil sa kabutihan ng Diyos. Dahil sa kabutihan ng Diyos. Hindi lang yon, magagawa din ng Diyos na tulungan tayo sa ating mga feelings, sa ating hindi magandang damdamin. Minsan, nakakaranas tayo, pero ang Diyos ay tutulong at gagawa nito sa atin. Napakagandang. Kaya ang sabi ng verse 18, tumutulong siya sa nasisipayo. Ang walang pag-asa'y hindi niya binibigo. So, kung sa buhay mo nakaranas ka ngayon ng talagang lungkot, hindi magandang feelings, damdamin, alam nyo, ang andyan ang Panginoon. At kapag nagtiwala tayo sa Kanya, hindi niya tayo bibigoin. Hindi niya tayo bibigoin. Ang tunay na katiyakan dito na sinasabi ng Diyos ay siya ay lalapit sa atin. Kapag ang ating mga puso ay nasaktan at ang ating diwa, kapag lumalapit tayo sa Panginoon, kahit na meron tayong mga suliranin, pag nakita niya na hirap ang ating sitwasyon at lumalapit tayo sa Kanya, alam nyo, titiyakin ng Panginoon na tutugon siya sa atin. At hindi ito pangako na may kondisyon.
Ito ang katotohanan. Hindi lang yun, ang Diyos din ay nag-iingat sa ating physical safety, sa ating kaligtasan, sa ating katawan, hanggang sa matapos ang gawain. Napakaganda ng sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Iingatan niya tayo, yung ating physical, yung safety natin, hanggang sa matapos ang ating gawain. May mga pagkakataon ba sa buhay natin na parang hindi na natin kayang tapusin dahil hirap na hirap na tayo. Pero ang Diyos sa hapong ito, nire-remind tayo na tutulungan niya tayo hanggang sa matapos ang ating gawain. Ang sabi pa ng Awit 34 verse 19 to 20, ang taong matuwid, masuliranin man, o ibig sabihin punong-puno man ang suliranin, sa tulong ni Yahweh agad maiibsan. Kukup-kupin siya ng lubos-lubusan kahit isang butot hindi magagalaw. Alam nyo, so nakikita nyo yung protection ng ating Panginoon. Andyan, ang taong matuwid, masuliranin man. Alam nyo, kapag tayo lumalakad sa Panginoon, ay marami ding mga suliranin. Pero ang sinasabi ng Panginoon, ang tulong ni Yahweh agad ay naroon para maibsan. Kukup-kupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy hindi magagalaw. Hindi siya kasi nandun yung protection ng Panginoon. Alam niyo po, yung salita dito na agad maiibsan, ito ay nangangahulugan to exercise great care over. Magpapakita ng matinding pag-iingat sa kalagayan natin. Yung agad, pag nagka-problema tayo, agad maiibsan. Yun ang ibig sabihin dyan, magpapakita ng matinding pag-iingat ng kaligtasan para sa ating katawan. Katulad ng, alam niyo po, yung salitang maiibsan, katulad ito ng pangangalaga ni Adan sa Garden ng Eden. Agad iniibsan niya, pag nagka-problema, agad iniibsan niya upang magpatuloy ang pag-unlad ng Garden ng Eden. Ganun din ang sinasabi ng Genesis chapter 2. Sabi, inilagay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Ganito ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Pag lumalapit tayo sa Kanya, Kanyang iibsan agad, Kanyang aalagaan at pagyayamanin tayo. Ganito ang pag-iingat ng Diyos sa atin. Ganun din si Jacob. Si Jacob, katulad siya ng pangangalaga ni Jacob sa mga tupa. Ang sabi ng Genesis chapter 30 verse 31, hindi ko po kailangan kayong upahan. Patuloy kong aalagaan ang inyong kawan kung sasang-ayon kayo sa aking kasunduan. Alam niyo po, si Jacob, siya ay naging tagapag-alaga ng kawan o tupa. Ng nilaban. Alam niyo po, dahil masikaso, dahil agaran na inaasikaso, dumami ang kawan, mga alaga ni Laban sa pangangasiwa, sa pag-aaruga, sapagkat andon yung agad iniibsan, andon yung tulong. Alam nyo, ganito ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang kailangan lang, tayo'y lumakad ayon sa kanyang kalooban at lumapit tayo sapagkat nandun ang tulong ng Diyos. Andun yung kanyang pangangalaga sa atin, sa kanyang mga anak. Magagawa ng Diyos na laging i-monitor tayo para proteksyonan tayo para sa ating kaaway. Hindi lang yun, itataboy pa niya ang mga plano ng kaaway para sa atin. Kaya nga, napakabuti ng Diyos. Ang sabi ng Awit 34 verse 20 to 21, kukup-kupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy hindi magagalaw. Ngunit ang masama, sa 21, ngunit ang masama ay kasamaan din sa taglay na buhay ang siyang kikitil. Kaya ang challenge po sa atin ng Panginoon, patuloy tayong lumakad. At habang lumalakad tayo, namumuhay tayo sa kanyang
banal na kasulatan, meron pa rin challenge. Pero ang maganda, yung mga challenge, yung mga pagsubok na dumating sa atin, agad iniibsan, agad-agad nandyan yung tulong at nako-convert, translate ng Panginoon yung mga suliran natin into blessing upang maging pagpapala din tayo sa ating kapwa. Kaya nga, kung papaanong ang Diyos ay nagligtas kay David at sa Israel. Alam niyo po, yung Israel, si David maraming pagkakataon iniligtas ng Diyos. At yung Israel, makikita natin na iniligtas sila sa Egypt. Alam niyo, hindi lang si David ang tinulungan, hindi lang yung Israel, maging tayo man sa ating mga na-experience na trouble, ang Diyos ay tutulong sa atin. Kaya sa hapong ito, magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. Dirinig ang Diyos tutugon sa atin. Magpatuloy tayo na nagtitiwala sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Amen.
Okay po. So, dumating na ang oras na ilalapit natin sa ating Panginoon. Ano? So, ito po yung gagawin ho natin. Gaya ng ginagawa ni Haring David. Pinapanalangin niya, hindi tinataas sa Diyos. Ang Diyos ay siyang tumutulong. Sige po, tayo po ay malalangin. Aming Ama at aming Panginoon, kayo po ang Diyos na ipinagpapatotoo ni Haring David na tumutugon. Kayo rin po ang aming naranasan na Diyos na gumagawa ng milagro, himala. Panginoon, sa hapong ito, itinataas po namin ang aming mga kaibigan, mga kakilala sa inyo upang makamit ang kagalingan po na nagmumula po sa inyo. Tinataas po namin sa inyo si Maria Adela Digman, Lord. Meron siyang brain tumor, Panginoon. Siya ho ay naghanda para sa kanyang chemotherapy. Lord, palakasin mo ang kanyang physical na katawan, Panginoon, upang, Lord, ay maranasan niya ang kagalingan, O Diyos, na nagmumula po sa inyo. Nanalangin din po kami kay Mariel Amian, Panginoon. Tulungan mo po siya. Yung problem niya sa stroke, Panginoon, pagagalingin niyo po siya, yung mga nerve po niya, Panginoon. Tinataas po namin sa inyo, hipuin niyo po, O Diyos. Salamat po ng marami. Tinataas namin ang kapatid na Carol Cabe, Lord. Lord, tulungan mo po siya sa kanyang breast cancer, Panginoon. Pagagalingin niyo po siya, Panginoon. Ganon din ang aming Deaconess Sheila Binuya, Panginoon. Si Mary Grace Estacio, Panginoon. Pagagalingin niyo po, Panginoon. Ina-apply namin ang iyong pangalan, Lord Jesus, ang iyong banal na dugo sa kanya, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Ina-apply namin, Panginoon, yung kapangyarihan para sa kanila. Si Jomar Santiago, panalangin po namin na maging matagumpay ang kanyang operation bukas sa kanyang reactive lymph node, Panginoon. Tulungan mo po siya, Panginoon, na gumaling, Lord. Lord, nagpipray po kami na magiging matagumpay ang operation niya itong, Panginoon. Ipuin niyo po yung mga doktor na siyang mga ngasiwa, titingin sa kanya, Panginoon. I pray, Lord, in the name of Jesus. Lord, si Joel Corpus, Panginoon, patuloy na lumalabo ang kanyang paningin. Tulungan mo po, Panginoon, na maranasan niya ang inyong pagpapagaling, O Lord. Lord, yung God protection po, Panginoon, sa kanya, O Diyos, upang makapagpatuloy siya sa kanyang trabaho bilang driver. Tulungan mo po, biyaan mo si Joel, Panginoon. Lord, salamat po sa inyo. Si Elimar Karaingan, Lord. Tulungan mo po siya, Panginoon. Lord, hayaan mo na yung patuloy na pagpapagaling sa kanyang mata ay maranasan po niya, Panginoon. Purihin ka, Lord. Si Dennis Galicia, Panginoon, patuloy ang aming panalangin para sa kanyang heart sickness, Panginoon. Pagagalingin mo po siya, bibigyan mo siya ng kalakasan, Panginoon, ang kanyang heart, Panginoon, mag-i-improve sa pamamagitan po ng inyong milagro, Panginoon. Kaya po ina-apply po namin ang inyong banal na dugo para kay Dennis, Panginoon. Si Sinaida Baron, patuloy ang aming panalangin sa kanyang heart valve disease, Panginoon. Dinggin niyo po ang aming panalangin para sa iyong anak na ito kay Sinaida Baron, Panginoon. Lord, si Ernesto Gardoki, Panginoon, patuloy ang aming panalangin ng complete healing para sa kanyang sickness, Panginoon. Biyayaan mo po siya, Panginoon. Lord, pagagalingin po ninyo ang aming kapatid na si Ernesto, Panginoon. Lord, dalangin din namin si Patrick Meman, O Lord. Pagalingin mo siya sa kanyang ubo at sipon, Panginoon. Lord, I pray, Father, in the name of Jesus, papalakasin mo rin ang kanyang immune system, ang kanyang physical na pangangatawan. Si Jenny May, Lord, panalangin din namin sa kanyang sickness, Lord. Kayo magbibigay ng kagalingan sa kanya in the mighty name of Jesus. Lord, si Karina Vermil Manuel, pinapanalangin po namin na paggalingin mo siya, ibangin mo po siya sa kanyang infection sa UTI, Panginoon.
I pray, Panginoon, na malalampasan. Didinggin po ninyo ang aming panalangin sapagkat ito po ang mga patotoo ni Haring David, Panginoon, na Lord, pag kami ay lalapit po sa inyo, matatranslate ito into blessing, healing, Panginoon. Lord, said Lustina, patuloy din ang aming panalangin sa Kanya. Meron siyang sipon at tubo, Panginoon. Si kapatid na Mary Lou, Panginoon, ganun din, Panginoon, ina-apply namin ang kagalingan para sa kanila, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lord, panalangin din po namin kay Angga Gallego, Panginoon. Bigyan mo siya ng lakas sa kanyang physical na katawan upang gumaling siya sa kanyang operation sa likod, Panginoon. Tulungan mo po ang kapatid namin ito. Biyayaan mo siya. Iba yung lakas, Panginoon. Naalala namin ang iyong mga salita na aming binasa, pinagbulayan ngayon, Panginoon. Ay agaran kayong tumutugon, Panginoon. Lord, ganito ang gawin niyo, Panginoon, kay Angga Gallego, Panginoon. Lord, salamat. Si kapatid na Oscar Perdido Sr., tulungan mo yung knee pain po niya at yung back pain po niya, Panginoon. Lord, kayo po ang siyang gumawa ng remedyo sa pamamagitan ng inyong tulong kay kapatid na Oscar Perdido Sr., Panginoon. Si Giancarlo Meman and Riza, nagpipray kami for traveling mercy. Lord, kayo po ang siyang kikilos. Magpo-protection po sa kanila. Purihin ang iyong pangalan. Salamat po ng marami. Patuloy din namin pinapanalangin sa iyo ang aming bansa, Panginoon. Lord, patuloy na kinukubkub kami ng corruption, Panginoon, at maraming mga nagtatakip. Tulungan niyo po, O Diyos. Gabayan niyo po, Panginoon, upang makaswelto kami, makausad kami, hanggang sa, Panginoon, patuloy na ma-develop sa aming mga pinuno, sa aming mga leader, ang integrity at tunay na malasakit para sa aming bansa. Lord, hayaan nyo pang dumami, dumagsa pa ang nagpupunyagi, nagsisikap upang itaguyod ang kabutihan para sa aming bansa. Salamat po ng marami at nananalangin kami na patuloy na mahuli yung mga gumagawa ng hindi mabuti sa aming lipunan, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan. Salamat po ng marami, O Diyos. Ang Intermarine MCB ay patuloy niyo pong pagpapalain. Salamat po, Lord, ang aming Vista Verde, pinapanalangin din po namin. Ang mga kapatid namin na may mga karamdaman, Lord, si Gia, tulungan mo yung memory po niya ma-restore, Panginoon. At maging yung anak ni Dr. Jean, Lord, tulungan niyo po, Panginoon. Salamat ng marami, Panginoon. Purihin ka, Mr. and Mrs. Divina Gracia. Lord, pinapanalangin namin si Celeste. Lord, tulungan mo po, makalaya siya sa depression at patuloy na magtiwala, makarecover sa tulong po ninyo, Panginoon. Lord, salamat. Again, si Mary Grace Estacio, Lord, panalangin po namin, kayo ang siyang kumilos. Panumbalikin po ninyo, Panginoon, yung pagbagsak ng kanyang pangangatawan, O Diyos. Maging si Sheila Binuya, Panginoon. Ang panalangin namin, ipagkakalob niyo po, Panginoon. Salamat po. Purihin ka. Salamat. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you po for joining us this afternoon. This activity is a great testimony that God is the source of life and healing. When we pray with faith and believe in the power of the divine to perform a miracle and express trust in God's will. Sa mga nanood sa aming live stream, maraming salamat po. At sa lahat ng makikinig sa downloaded presentations mamaya, ililipat na po namin to YouTube. Sana po ay panoorin din ninyo ito. Salamat po kina Luz Padel Nalaunan, kay Cheryl Capua, Juby Rebibis, Ana Hilado, Milagros Johnson, Ate Adelia Pascual Carlos, Lilia Ikban Colomna, Ernalyn Manipon, Rosie Canapi, Ani Gorgonio,
Ate Annie, medyo late po yung receive namin ng yung message, but we will continue praying for you at si Kaiden. Mga kapatid, this is a very intentional ministry. Kapag may mga kamag-anak kayo na may sakit, pwede ninyo isulat sa mga names nila sa comment section at may sama natin sa ating pananalangin. Invite din namin po kayo sa aming GC, ang Global Conquest Prayer Ministry Group. Kung hindi man po namin may sama sa panalangin sa araw na ito, na yon, sila isasama namin sa susunod na presentation. Pakiusap din po namin na tawagan ninyo po kami or i-message po nyo kami kapag magaling na ang ating ipinapanalangin para magkaroon naman po tayo ng mga praise reports and testimonies of healing. Again, please like, follow, and share our Facebook page, Global Conquest Prayer Ministry, para lumawak po ang ating community. At please continue to share this presentation to your friends. Hindi po natin alam kung sila po ay may karamdaman din, may mga pinagdadaanan sa buhay. At sila po yung ma-inspire po natin sa word ni God, no? through our pastor, Dionisio Padel. Again, susunod na, announce ko din po na tuloy-tuloy na ulit ang ating every Thursdays at makita-kita tayo muli sa February 12, 2026. Let us pray po. Loving Father, we thank you for this day and for all your blessings. We ask that you watch over us and bless us through this day. May the peace of Christ remain in us and in our hearts forever. Amen. May nagpapadagdag lang po si Pastor Virginia Siriban. Ipapanalangin po natin ang ating community po, si Miss Gina Escalona Talusig, na may sakit din po siya sa kanyang baga. So, maraming salamat po again sa inyong pakikinig, and in God, we fully trust. God bless us all. Bye! My heart is so proud. My mind is so unfocused. I see the things you do through me as great things I have done. And now you gently break me, to lovingly you take me and hold me as my Father and mold me as my Maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you're walking the power of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace.
As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power, my daily sufficient.